Minsan po ay nagtatanong natin, bakit may mga taong gustong gumawa ng masama, kahit na wala naman tayong ginagawang masama. Mula po sa unang pagbasa na pakinggan natin, na talagang may ganoong tao. Sabi nga, maaaring since immemorial, ito ay nangyari. Mahigit, nakita ko natin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, na kanyang pagpapahayag, na ipinamamanig natin na gusto din siyang patayin ng mga tao. That is, maaaring yan ito ay 2,000 taon na nakalilipas, higit pa, bago dumating si Jesus. At yan din naman, sa Ebanghelyo natin, gusto batuin si Jesus hanggang mamatay. Kasi ang kanilang pagkaunawa ay ito ay nilalapastangan na ang Diyos. Ito bahagi yun, na nakita natin na hindi lang ito pangyayari kay Jesus. Ito rin nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya bahagi yun, hindi mo totoo na kapag mabait ka, mabait mo sa iyong tao. Hindi. May mga tao talagang gagawa sa inyo masama kahit na mabait ka. Hindi lang ginagawa ng masama ang mga taong gumagawa ng masama. Kahit may mabait na tao, kahit may matuwid na tao, tulad ni pinamanig sa mga pagbasa, ginagawa ng masama. Bahagi yun. Pero, iyan ay isang pagtanggap sa katotohanan. Na makita ko natin, may mga tao talagang gumagawa ng masama. Mabait ka man o hindi. At kung isa na rin, ay ginagawa nila yun sapagkat ikaw ay mabait. Kaya kung isa lalong lumalakas ang kanilang buo. Pero, dahil sa alin, it's not because of you. Kaya nila ginagawa yun, bakit? Gawa nila. Sila ay nasasama. Kaya nila ginagawa yun. Nagkataon lamang na doon ka rin. Kung ibang tao yun, maaaring gano'n ang gawin nila. Bakit? Ay, masama eh. Masamang tao. Kaya, ginawa, kasi baka akala natin na kapag mabuti ka, wala nang gagawa sa iyo ng masama. Hindi sinabi na Jesus yun. Kinakailangan natin harapin ang realidad na kahit gumagawa kayo ng mabuti, may mga taong gagawa pa rin sa atin ng masama. Magbabahagi yun. Pero, hindi lahat. Hindi lahat. Mayroon lang. Kasi baka sabihin natin, Panginoon, gumagawa naman ako ng mabuti, ba't ginagawa ako ng masama? Hindi gawa mo. Ulit-ulit gawa. Yun ang sila. Gumagawa ng masama. Pangalawa, ano yung tugon natin? Ang tugon natin ngayon, huwag kang gagawa ng masama. Dahil lamang ginawan ka ng masama. Bakit? Higit sa lahat. Hindi ka masamang tao. Kahit na bagay masama yung ginawa nila, kahit na masama yung ginawa nila, huwag mo silang gayahin. Kasi kapag ikaw ay naging masama, dahil sa may gumawa ng masama sa iyo, ay katulad ka rin nila. Naging masama. Yun ang tinatawag natin na ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Kinakailangan na rin ay lumalim tayo roon. Bakit?
Kasi tayo ay mabuti. No? Tayo ay mga anak ng Diyos. No? Pero bakit? Bakit tayo hindi gagawa ng masama? Yun ang sinasabi ko. Sapagkat tayo ay mabuti. No? Kaya namin gagawin. At ang bago mabuti, gumagawa ng mabuti. Kahit nagawa siya ng masama. O gawa siya ng mabuti. Wala sa pagkilos ng ibang tao ang paggawa mo. Yun ay nasa iyo. Bakit? Mabuti ka. Kaya, maging mabuti ka kahit hindi sila mabuti. Madali? Hindi. Hindi madali yun. Pero nawa, maging bahagi ng ating pag-ibig. Bakit natin ito mahawakan nyo? Kasi yun ang sinasabi ni Jesus at hindi mo kanya yan ay propeta Jeremias. Bahagi yun ang kung saan huwag natin kalimutan. Kasi sabi nga natin, may inan unawaan natin na alin. Yung katarungan ng Diyos. Yung katarungan ng Diyos. Kaya nga sabi nga natin, mayroon tayong purgatorio. Bahagi yun, may katarungan ng Diyos. Dahil sa may ginawa silang masama, gawa nung pa rin ang mabuti, pero sigurado ay sila ay alin. Maaaring hindi mo nakikita ay sila ay alin. Ay haharap sa katarungan ng Diyos. Bakit? Gumawa sila ng masama eh. Gumawa sila ng masama. Hindi mo pwede na patatawarin na lang sila ng Diyos. Hindi. Katarungan ng Diyos yun. Yun yung kahalagahan ng alin na tinatawag natin na turo ng purgatorio. No? Turo ng purgatorio. Bahagi yun. Kumisan mas madaling intindihin natin ang gawa ng karma, yung gamitin yung karma. No? Kasi hindi yun ang mentalidad natin. No? Ang mentalidad natin yun, katarungan sa pagtingin ng Diyos na alin, na siguradong ibibigay mo yung hinihingi ng katarungan. At may ibibigay sa iyo hinihingi ng katarungan. Alam mo man o hindi. Kasi yun ang bahagi yun, no? Na makikita natin. At pangatlo, bahagi yun ang pagkilos na kaya natin gagawin yun ay gawa naman ito. Gawa na ng pagtugon ay pinapanganig ng pumumay kapal na alin na itong pagkilos na ito kasama na rin yan yung pagpapatawad. Pagpapatawad natin sa mga taong gumagawa sa atin ng masama. Bakit? Kasi kapag hindi natin napag-awad yan, tayo ang magdadala ng bigat na kanilang ginawa. Matagal ng panahon na nakalipas. No? Kaya po, huwag kayong magtaka kung bakit may mga tao 20 years nang nakalipas, 40 years nang nakalipas, maaaring 50 years nang nakalipas, nabibigatan pa rin sa ginawang masama ng ibang tao. Pero 50 years na nakalipas, tapos na, ay dinadala pa rin. Bakit? Gawa ng hindi pagpapatawad. Kaya ang kanyang panayang ay pinayag na Jesus, bahagi yun ito na kung saan iwag natin kalimutan, na ipinawamanig niya sa atin, na yun yung pamamaraan ng Diyos namin, maging kabahagi tayo ng kanyang pagka-Diyos. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. At yun ang ilulog natin sa harapan ng Pumuli Kapal na sa Ebanghelyo ating ipinamanig ngayon sa araw na ito ay higit natin pakinabangan.